Sabi ko nga po sa inyo, sunod-sunod na itong mga pagsopla kay Digong. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo po, nagsalita kanina itong si Congressman Ortega about po doon sa binitawan ni Duterte na salita na ito daw pong si PBBM mga kababayan ay may pagkadiktador. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung sagot ni Congressman Ortega dun po sa sinabi ni Duterte mga kababayan na dictatorship remark ni President Duterte kay PBBM. Mga kababayan, ano po ito? I-play po natin. Anyway, Faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. ouch! Tinawag ng Malacanang si former President Rodrigo Duterte na one man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga eh. Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga Ouch. data nila, pati yung mga rally nila para talagang ano. Kasi mga kababayan, tingnan nyo nasa kanila na lahat. May gumagawa ng deepfake, may nag-i-edit ng picture at idinidikit sa ibang katawan mga kababayan para masabi na yung tao may sakit. Nasa kanila din yung mga artista, yung mga magagaling drumama kapag ka nalapatan na ng kamay ng batas mga kababayan. Nasa kanila din yung mga manipulated. And then, yung mga mismong nagpapakalat ng fake news mga kababayan, nasa kanila na. Kaya nga po sila yung isang halimbawa ng factory ng fake news mga kababayan. Kasi sobra naman yung pagpapalaganap nila at pagpapakalat nila ng fake news laban po sa ating gobyerno. Kaya tama po itong sinasabi ni Congressman Ortega. Ipagpatuloy pa natin. Parang, ang tawag dito, parang literally, factory ng fake news. Kung baga, tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang diba? Bumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa, hari na, Faker Father hater. faker? Father ng mga fake news? Ganun? Mother faker? Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker? Mother faker? O anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oo, para mga, ganun yung dating nila. Para mga super villains. Hindi na Tatay Digong ang pangalan ni Digong mga kababayan Father faker na siya. Hindi na siya Tatay Digong. Father faker na. Yung kanyang mga anak, fakeries. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang, ngayon kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, Tsaka take note mga kababayan ito singit lang natin ng konti. Di ba galit na galit sila sa ayuda? Grabe mga kababayan, 69% ng mga kababayan Pilipino po natin ang suportado yung mga akap, yung mga ayuda. Kasi ang tingin ng mga kababayan Pilipino po natin, nakakatulong po sa kanila yon at bumabalik po sa kanila yung pera. Ano po yung ibinubuwis nila sa ating gobyerno mga kababayan. Kasi sinasabi nung iba, hindi naman kasi ako nagtatax, hindi naman kasi ako nagbabayad ng tax, kaya okay lang yan. Yung mga kumakain dyan sa Jollibee, yung mga namimili dyan ng mga grocery, yung mga bumibili dyan ng kung ano-ano na may resibo mga kababayan, tingnan nyo sa mga binibili ninyo. May nakalagay doon na tax mga kababayan. Ibig sabihin, yung pagkain mo pa lang sa Jollibee, nagbayad ka na ng tax mga kababayan. So ngayon, yung mga kababayan Pilipino po natin na hindi alam na malimit silang mamili, na tingin nila sa kanilang sarili, hindi sila nagbabayad ng tax kaya wala silang pakialam, sa bawat pagbili ninyo at pagtangkilik ninyo, ano po dito sa ating bansa, no mga paninda dyan, no mga pagkain dyan, na pag binibili nyo, nariresibuhan kayo, dun pa lang po may tax na. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung titingnan yung mabuti, 69%, wait lang, baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi ko Singit lang natin ng konti. Asan ba yun? Pakita ko lang sa inyo yung nakita kong
Ito. Maganda yung may ano tayo kasi mahirap pag wala. Ayan. Kung titingnan ninyo mga kababayan galing sa Abante News Online, 69% ng mga Pinoy suportado ang AKAP ayon po sa survey. Ayan po mga kababayan, no? 69% sa mga kababayan Pilipino natin suportado. Yung mga AKAP, ibig sabihin yung mga ayuda, suportado po nila. Tingin nila, nakakatulong po ng malaki sa kanila. At yung mga politiko na kumukontra about po dyan sa mga ayudang yan, ewan ko lang kung manalo kayo ngayon. Tingnan natin. Ano po, ngayon mga kababayan, pagpatuloy pa natin to. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Mga ang tawag doon? Bad vibes. Di ba? Ayan, mga kababayan na si Digong. Father faker. Yung mga taga-suporta niya, fakeries. Mga kababayan, kasi nga sila yung factory ng fake news at mahilig silang magpakalat ng fake news mga kababayan. Yon, value added tax. Oo, tama. Sa bawat pagkain nyo sa labas, binibili nyo, basta nariresibuhan yan, tingnan nyo, may nakalagay doon tax. Ano po mga kababayan? Anyway, eto, tuloy na po agad natin. Eto pong ating talakayan. Sabi ko nga po sa inyo, tuloy-tuloy to na pagsopla kay Duterte. Alam nyo, kung tutusin mga kababayan, sa mga mata ng mga taga-suporta ni Digong, masakit po ito. Kasi ikaw ba naman, yung sinusuportahan mo, tawaging father faker mga kababayan. Kasi nga, sila yung pabrika ng fake news mga kababayan. At hindi matatapos ang fake news dito sa ating bansa kung etong mga ito mga kababayan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakalat ng fake news laban po sa Kamara, laban sa Senado, laban po mga kababayan sa gobyerno ni PBBM. Kaya nga dapat maaga pa lang sinusoplak na etong mga ito mga kababayan. Katulad na lamang po kung matatandaan nyo, naglabas etong si Jason Sa na eto daw pong si Commodore J. Tariela campaign manager mga kababayan. Di umanuwa, campaign manager daw nitong ng bagong alyansa Pilipinas mga kababayan or ng alyansa Bagong Pilipinas. Ngayon mga kababayan, nagsalita po etong si Commodore J. Tariela patungkol po do sa sinasabi nitong si Jason Sa na kaya daw laging sinasabi ni Commodore J. Tariela na wag suportahan yung mga pro-China kasi halatado naman daw kung sino yung sinusuportahan ni Commodore J. Tariela ayon po kay Jason Sa. At wala daw pong iba yon kung hindi ang Alyansa Bagong Pilipinas. At dahil po dyan, nagsalita po etong si Commodore J. Tariela, mga kababayan, at pakinggan po natin. Commodore, may sektor ng mga politiko na galit sa inyo. Ah. Po sa inyo, dapat hubang mamulat ang kamalayan ng mga Pilipino at isama sa batayan ng kanilang pagbotong usapin at least ng West Philippine Sea man lamang. Alam mo sir, I would like to respond. No? May mga tao kasi ngayon na tumatakbo na sinasabing ginagawa daw na wini-weaponize ang usapin ng West Philippine Sea para maging isang political issue. Ako po sa totoo lang, I'm not supporting any candidates. No? Whether you are supporting the senatorial slate ng administration, the senatorial slate of the former president, or anybody who are running for independent party. No? Ang posisyon ko po pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, hindi to usaping political. Tama! Pag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, usapin natin lahat ito bilang Pilipino. Regardless who you are supporting, whether you are supporters of the former admin or the current admin, tingnan natin isa-isa kung sino ang mga kandidato na ini-endorso nila. Kung sila ba ay susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, magkukunya rin sumusuporta at sasakyan lang ang issue dahil noon hindi naman sila talaga sumusuporta, or talagang malakas ang loob nila na kampihan ng China at sabihin ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga dapat nating isama sa usapin ng bawat Pilipino pagdating sa susunod na halalan. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan na napakalaki ng tulong ng West Philippine Sea kapag ka naiitanong sa mga tumatakbong politiko. Kasi doon natin nakikita kung sino yung pro-China at pro-Pilipinas mga kababayan. Mas madali natin silang na-identify kung sino ba yung dapat pagkatiwalaan ng ating boto. Kasi unang-una, ang sinasabi kasi ng mga taga-suporta nitong si Digong na ginagamit daw pong weapon, mga kababayan, etong West Philippine Sea, laban daw po dito sa mga kalabang politiko na kaalyado nitong si PBBM, mga kababayan. Ibig sabihin, ginagamit daw po yung issue ng West Philippine Sea para wag suportahan ng sambayan ng Pilipino etong mga kandidato ni Duterte. Kasi nga nauso yung pro-China
at pro-Pilipinas mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, isa po kasi sa pinakamahalagang usapin talaga dito sa ating bansa, yung po mga teritoryo natin. Like West Philippine Sea mga kababayan, hindi po natin pwedeng pabayaan yan kasi dyan po nakasalala yung soberanya ng ating bansa mga kababayan at yung teritoryo natin. Ano po, napilit kinakamkam mga kababayan ng China. So ngayon, kung titingnan po natin, gaya nga ng sabi ni Commodore J. Tariela, hindi naman po usaping politika yan. Hindi po usaping political etong West Philippine Sea kasi nasa sa tao na lang yon mga kababayan kung sinusuportahan mo ba yung pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea, yung pagpoprotekta natin. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang concern ko po, kapag nag-elect po tayo, kasi for so many elections na dumaan, ang West Philippine Sea, hindi naman natin naging concern to eh. This is the Tama. only time that we're going to have a national election, midterm, na ang West Philippine Sea, may kamalayan na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang mga mangisdang Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapan mangisda dito dahil sa harassment nila. So, if we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil pro-China sila, dahil hindi sila pro-Philippines, at hindi nila isinasaalang-alang ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, and ordinary fishermen. Tama. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. Mahihirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabilidad at ng ating operational expenses. Kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na haharang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Let Tama. this be a learning experience for us to make sure that those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan ang laban ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. How can we know? Kasi mga kababayan, isipin nyo, ganito lang naman kasimple yan eh. Kung magluluklok tayo ng pro-Pilipinas, mas madali mga kababayan na mapaglalaanan ng tamang budget. Ano po, ng tamang budget, eto pong ating mga law enforcer, katulad po mga kababayan itong Philippine Coast Guard. Kasi kung napapaglaanan lang sila mga kababayan ng tamang budget, mas madali sanang bumili ang Pilipinas mga kababayan ng mga malalaking sasakyang pandagat na kasing laki nung sasakyang pandagat ng mga Chinese Coast Guard. Kasi mga kababayan, kung titingnan yung mabuti ha, kung malalaki lang sana yung mga sasakyan nating pandagat mga kababayan, magdadalawang isip ang China, ano po, ang mga Chinese Coast Guard na bulihin yung mga sasakyan nating pandagat dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga kung titingnan po natin, kung pro-Pilipinas, yung mapapa-elect mga kababayan, mga congressman, na mga senador, mas madaling makakapagpasa ng budget na magiging dahilan para makabili tayo ng mga bagong sasakyang pandagat mga kababayan. Ano po, dahil nga kung pro-China naman, yung mapapaupo, asahan nyo na walang mangyayari sa ginagawa nating pagprotekta sa teritoryo po natin sa West Philippine Sea mga kababayan. Kasi nga, yung agenda ng mga yan ay hindi naman po talaga para sa Pilipinas at sa teritoryo ng Pilipinas kung hindi para sa interes ng China. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Halimbawa ngayon, tinitingnan ko kanina, sa halagang 1.2 million, makakabili na ng jet ski. Yung bang tokenism na nangangako, may pagtatanggol, lalaban ng patayan o gera. Paano natin madedetermine na kung totoo ang Eto, pakinggan mo digong to ha. Ay, digong. Pakinggan mo to ha. Pakinggan mo yung sagot dito ni Commodore J. Tariela, yung about sa jet ski. Kasi may isa nga naman dating politiko na tumatakbo na nangako na sasakay ng jet ski at magtatambang. Ano po, magbubugsok ng watawat do sa border mga kababayan. At maghahamon pa daw do sa mga Chinese Coast Guard ng suntukan mga kababayan at pag-aanuhin niya. Ano po, so ngayon, eto, pakinggan mo. nilang sinasabi at kumpara sa kanilang posibleng gawing aksyon. Alam mo ngayon, sir, hindi mo na maloloko ang Pilipino na magje-jet ski ka Ouch! para pumunta ka sa West Philippine Sea. Because for more than 3 years na ipinakita natin sa mga Pilipino kung ano talaga ang kalagayan ng West Philippine Sea. Wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo magje-jet ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. No? If you're going to select those candidates right now, you need to look at their track record. Ano ba ang naging posisyon nila pagdating sa batas when it comes to the Philippine Maritime Zones Act, for example?
the archipelagic sea lanes, the modernization of the armed forces of the Philippines, and even the amendment of the Philippine Coast Guard Law, or even the position of the arbitral ruling. And tingnan natin, every time na may insidente ng mga nakaraang taon, sino sa mga ito ang malakas ang loob na mag-issue ng statement para magbigay ng suporta sa armed forces wala. of the Philippines at sa Philippine Tanging si PBBM lang mga kababayan at yung mga sumusuporta kay PBBM. Samantalang si Vice President Sara Duterte, hindi natin napakinggan. Uti mo kahit kapiranggot na salita lang na nagmamalasakit siya, sa teritoryo natin wala tayong napakinggan mga kababayan. O kahit nga kay Duterte, wala tayong narinig mga kababayan na salita na kahit kapiranggot man lang. O kahit sa kanyang mga anak na mga kongresista at mayor na ipinagtatanggol ang West Philippine Sea, wala tayong napakinggang salita. Mga kababayan, bagkos yung iba maiingay pa, mas maingay pa sa pagtatanggol kay Kibuloy kaysa sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ano po kaya nga mga kababayan, mag-isip tayo ng maraming beses kung yung bang mga yan dapat pang suportahan ng sambayan ng Pilipino na kayang-kayang ipagbili ang Pilipinas para lamang po sa sarili po nilang interes. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Coast Guard. Madali lang yang makita, madali yang i-google. Alam natin kung sino ang mga tao na to na talagang may taus-pusong suporta pagdating sa West Philippine Sea. Diba mga kababayan? O sapul sila dyan. Hindi mo na mabubudol ang sambayan ng Pilipino na sasakay ka ng jet ski at magtatanim ka ng watawat doon sa borders mga kababayan at taanuhin mo yung mga Chinese Coast Guard. Nako, malabong mangyari na yun. Yun ang talagang literal na fake news mga kababayan kasi hindi naman nga talaga nangyari. Hindi niya nagawa. Mga kababayan, bagkos ano ginawa niya, ipinakita niya yung kahinaan niya kay Xi Jinping. Yun po ang totoo dyan. Mga kababayan, kasi mismong nanggaling po yan sa bibig ni dating Pangulong Duterte. Kung paano niya ipaliwanag kay Xi Jinping mga kababayan at kung gaano niya ipinakita na takot siya. Ano po, na mawala, masira yung pagkakaibigan nila ni Xi Jinping. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo sa isang press ko niya, gano'n na lang kadali ialok ang Pilipinas bilang probinsya ng China.